Though they are miles away nga, no, from one another, makikita naman natin mga chika, no, na yung presence ng isa't isa ay nandun pa rin. Kumbaga kahit si Kimi ay nag-iisa, mafe-feel mo mga chika sa atmosphere, sa aura ng mga audiences na parang nandun pa rin si Paolo. And same goes with Paolo na kahit wala dun si Kimi sa tabi niya that time kagabi, mga chika, mapipil nyo pa rin yung essence ni Kimi na magandang araw mga chika, Rigel Pulit ay Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagde-trending ng mga showbiz balita. Sabado ngayon mga chika, so hindi ko pwede patapusin itong araw na to nang hindi ko kayo nabibigyan ng another set of Kim Pao updates. So Friday, Saturday, weekends na yan mga chika, pero busy ang ating mga idol na sina Kim Chiu at Paolo Abilino sa kani-kanilang mga activities and performances. Actually mga chika, no, it's just unfortunate na nagkaroon sila ng conflict of schedule. Si Kim Chiu kasi ay nasa Auckland, New Zealand, habang si Paolo Abilino naman ay nasa Sultan Kudarat. Pero ang nakakakilig dito mga chika, though they are miles away from one another, talagang hindi nila nakakalimutan ng isa't isa habang sila mga chika ay nagpe-perform sa entablado. So unahin kong ibigay sa inyong update mga chika, etong inatenad ni Papi Paolo Abilino na grand closing ceremony ng Kalimutan Festival 2024. And actually, hindi lang si Paolo mga chika, no, yung famous personality na umattend dyan. Kasi nandyan din si Yael, yung banda ng Sponge Cola, nandyan din si Meme Vice Ganda, and even James Reid mga chika, no, ay nag-perform din dyan. At makikita nyo mga chika kung gaano kadami yung tao na umattend. Actually, I was really amazed while watching last night mga chika, kasi yung mga tao talagang dinumog, ano, etong mga celebrities nga na nag-guest sa event na ito. Actually mga chika, nung tinitignan mo sila sa malayuan, ano, yung parang drone shot, makikita nyo mga chika parang ano parang mga langgam na nakapalibot sa isang stage. Lalo na mga chika, nakaka-goosebumps, nakakakilabot kasi tinignan ko yung picture na yung mga tao may hawak-hawak silang mga phones or ilaw, tapos itinaas nila, and then sabay-sabay nila yun mga chika na i-wave. And I don't think na scripted yun mga chika, talagang synchronize lang yung pag-iisip ng mga tao noong oras na iyon na talagang na-enjoy nila yung ginawang performance ng mga guest celebrities. And balik na tayo mga chika, alam nyo ba na si Papi Paolo ay nag-alay ng mga awitin, ano, na talagang lagi niyang kinakanta tuwing siya ay nag-out of town. Alam ko napanood nyo na naman kagabihan, kaya bigyan ko lang kayo ng sneak peek lang mga chika nung isa sa mga awiting kinanta nyo dyan. Panoorin nyo ito. Marinig ang tinig mo, umasa na rin na sana'y hawakan ko ang palad mo. Gusto sana lumapit, di lang sa lalaking kayakap mo. Masaya dito? Isipin, ito'y isang panaginip lang. Dali ako sa iyong palasyo. Di ba mga chika? Nakita niyo yung reaksyon ng mga tao, lalo na nung bumaba siya sa stage. Grabe mga chika, kahit matatanda, mapabata, lahat ng edad, talagang gustong-gusto nila mahawakan si Paolo. Yung parang sabik na sabik sila mga chika. And alam niyo, sa totoo lang, nakakatuwa rin kasi si Paolo talagang, alam niyo, hindi siya nandidiri sa mga tao. Sobrang galing niya makisama kahit sinong humawak sa kanya, kahit pawis na talaga siya. Talagang willing pa rin siyang tumuloy sa kanyang paglalakad, willing talaga siyang apiran, mahawakan yung mga fans na nanonood sa kanya roon. Kaya heads down talaga ako kay Paolo mga chika. Bihira lang yung mga artistang ganyan. Usually naging signature na ni Paolo yan kapag siya ay magpe-perform, lagi siyang bumababa ng stage, dinarayo niya kahit yung mga nandun sa pinakalikod na audiences ng mga fans, nilalapitan niya yan para lang maapiran niya, makawayan niya, at makita siya ng mga ito sa malapitan. Pero kung yung mga tao, yung mga fans nagsigawan nung kumakanta si Paolo, mas lalo silang nagsigawan mga chika nung binanggit na ni Papi Paolo yung pangalan ng kanyang girlfriend, ka-love team pala na si Kim Chiu. So mga chika, nung patapos na nga yung performance or yung pag-guest ni Paolo, nag-imbita siya ng mga fans, ng mga manonood na kung meron daw silang spare time, spare money, iniimbitahan niya na sana daw
panoorin yung movie nila ni Kim na My Love Will Make You Disappear. At meron po kaming pelikula ni Kim Chu na kasalukuyan po namin ginagawa. Kung meron po kayong ekstrang oras at ekstrang pera para makanood ng sine, sana po mapaunlakan at mapagbigyan niyo yung pelikula namin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. Kung titignan nyo mabuti mga chika, talagang naghiyawan yung mga fans nung moment na mabanggit ni Papi Paulo yung pangalan ni Kimi. Ako sa totoo nga lang nagulat ako eh. Kasi bakit kinailangan pa ni Paulo mag-invite? Bakit kinailangan niya pang mag-promote? Bakit kinailangan niya pang parang magtanong kung meron daw bang spare time or alam niyo yun, mailalaang konting oras yung mga fans para mapanood yung movie nila. Kasi hindi na kailangan gawin yan ni Paulo. Tayong mga Kim Pao fans, automatic yan, panonoorin natin yan. Kahit hindi niya tayo i-invite. Di ba mga chika, ito nga yung sinasabi ko eh. Yung Kim Pao, kahit hindi sila mag-promote, kahit hindi sila mag-market, mag-invite dito sa ginagawa nilang project, mga chika, automatic lahat ng mga fans ay susuportahan yan. And I'm definite mga chika, magba-box office yan, hindi lang dito sa Pilipinas, pero sa buong mundo. Kaya sana nga, no, di ba, yung movie ng Kat din na Hello Love Again, talagang record-breaking, talagang mga chika, pumantay siya sa mga Hollywood movies. Nito lamang nung recent launch niya. I just wish, next year kapag nirelease na etong movie ng Kim Pao, sana maging record-breaking din sila mga chika. Hindi pa natin alam sa ngayon, pero malakas ang kutob ko mga chika, malakas ang hatak, malakas ang laban ng Kim Pao movie. Kaya nga like what I said earlier, hindi na sa totoo lang kailangan mag-invite ni Papi Paulo or ni Kimi kasi automatic na yan kahit hindi nila tayo yayain or di na nila i-promote yan, panonoorin at panonoorin talaga natin sila. And lastly mga chika, alam nyo ba na madami yung nakapansin na ibang-iba daw talaga yung aura ni Papi Paulo kagabi. Kumbaga sobrang lively daw niya, parang sobrang saya, yung tipong sobrang blissful, di ba? Kumbaga, yan daw kasi yung senyales kapag ang isang tao ay in love. Di ba mga kachika? So ayon nga sa mga nababasa ko sa comment section, yung mga previous performances daw ni Paulo kapag siya ay nag-out of town, usually daw medyo gloomy mga chika. Kumakanta siya, nagsasalita siya, bumabati siya sa stage as is, yun na yun. Pero ngayon daw mga chika, makikita nyo na may feelings eh. Iba daw yung dating ni Papi Paulo at yun nga sabi nila, sobrang laki daw nung impact na simula nung nakilala niya si Kimi, kapag nakapag-perform siya kasama si Kimi, nahahawa daw si Paulo mga chika sa pagiging lively ni Kimi. And lalo na ngayon na napapabalita nga na meron silang relasyon, isa daw to mga chika sa pangunahing dahilan. Nawawala unti-unti yung pagka-introvert ni Paulo, tsaka parang lagi siyang masaya mga kachika. Punang-puna yan ng mga tao. So sa ngayon, iiwan ko sa inyo yan para kayo mismo yung mag-observe sa mga pagbabagong nangyayari ngayon sa kanya. So mga chika, talo naman tayo sa Auckland, New Zealand for Kim Chu's performance sa Barangay Banyuhay Family Day 2024. Ito naman mga chika, nakakatawa, kasi parang naging It's Showtime yung tema eh. So as usual, nag-perform si Kimi nung kanyang mga usual na sinasayaw at kinakanta tuwing siya rin ay nag-out of the country. Pero this time mga chika, nagkaroon kasi sila nung parang segment ng kaloka-like. Okay, so dito ako tawa ng tawa mga chika kasi meron isang participant or contestant doon sa minigame nila na iyon, kung saan sinabi ng contestant na ang ka-look-alike niya raw ay si Paolo Abilino. So mga chika, nung sinabi yan ng contestant, natahimik si Kimi, napaisip at feeling ko kinilig siya ng mga oras na yan. Isipin nyo napakalayo ni Paulo sa kanya that time. Pero mga chika, biglang napunta doon kahit kalokalike lang. Kahit yung mga fans nga na totoo lang talagang nagtilian. Isipin nyo kung yan nga kalokalike pa lang. Paano pa kaya kung kasama niya doon si Paulo, di ba? Number 3! Ako pala si Andrew Tabuzon, taga Auckland at taga Quezon City. Ang look-alike ko ay Paolo Abilino. May tapunin ka na nga. Ayun, nandito naman pala siya. Okay. Alright, ngayon,
Nakilala na natin siya. So yun nga mga chika, no? So after ipakilala nitong ka-lookalike ni Pao, nagulat ako. Kasi akala ko hanggang doon na lang. Meron pa palang talent portion mga chika. Kasi alam nyo ba na kumanta pa siya. Ang kinanta niya ay yung Your Love na signature na kanta rin ni Paolo mga chika. Kaya si Kimi. Para siyang hinaharana doon mga chika. Ako sa totoo lang, medyo OA man ako mga chika, pero nai-imagine ko talaga si Paolo Abilino yung nandun sa stage tapos hinaharana si Kimi. Like he usually does kapag sila ay magkasama sa stage. Yun nga lang mga chika, no? Kagaya nung sinabi ko kanina, kaloka-like lang to. Pero in some way, ano, di ba? Basta nandun naman yung context na si Paolo Abilino yun, mga chika, nakakakilig pa rin eh. Hey, challenger number 3! Your love is like the sun Paolo that Abilino nga lights siya. up my whole world. I feel the light inside. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chills inside. Kaya nga dun sa latter part, ano, baga, nagtanong si Kimi sa mga fans kung sino daw ba yung kamukha ng contestant na yon. And then sumagot naman mga chika yung mga fans na si Paolo Abilino nga daw yung kamukha. Then suddenly, out of nowhere mga chika, biglang sinabi ni Kimi na nanonood nga daw sa kanila ngayon si Paolo. So mga chika, kahit ako napaisip paano nalaman yun ni Kimi? Then tinuro niya mga chika, may tinuro pa siya. Yun pala yung poster pala ni Paolo Abilino na nandun sa event, yung itinuro niya. So, Ano? Sinong ka-lookalike? Kaloka-like ni... Sino ba? Sino? Paolo. Actually, nanonood siya ngayon. Ayun siya, oh. Charot lang. Nakaganyan siya, oh. Cute siya sa'yo. Pinakaingat ka na nga. Ba't ka nandyan? Dahil dyan, nakakatawa to si Kimi. Though poster lang naman yung tinuro niya doon mga chika, alam ko personally na si Kimi aware din na pinapanood sila ni Paolo that time. Kasi syempre imposible naman na si Paolo hindi updated or hindi niya sinusubaybayan yung mga activities ni Kimi sa Auckland. So yun nga mga chika, talagang good vibes na good vibes etong mga event na pinuntahan ni Kimi tsaka ni Paolo. Though they are miles away nga from one another, makikita naman natin mga chika na yung presence ng isa't isa ay nandun pa rin. Kumbaga kahit si Kimi ay nag-iisa, mafe-feel mo mga chika sa atmosphere, sa aura ng mga audiences na parang nandun pa rin si Paolo. And same goes with Paolo na kahit wala dun si Kimi sa tabi niya that time kagabi, mga chika, mafe-feel nyo pa rin yung essence ni Kimi na kumbaga yung nakikita ng mga tao, kahit si Paolo lang yung nasa stage, parang nandun pa rin si Kimi. At yun yung magandang part mga chika, kasi parang iisa na sila diba? Kumbaga sabi nga nila, Kim Chu Abilino na yan. Parang nakatatak na kay Kim Chu yung apelyedong Abilino. Pero huwag kayong mag-alala mga chika, as far as I know, sa December this year ay mayroong event na pagsasamahan ulit sina Kim Chu at Paolo Abilino. So mga chika, inimbitahan ng Kim Pao nang magkasama. So hindi pa ako sigurado sa complete information tungkol sa event na yan, but definitely once I gathered more details about that event, panigurado bibigyan ko kayo ng update mga chika. O siya, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol, signing out!